Si Attorney Persida Rueda Acosta, ang hepe po ng Public Attorney's Office. Kasama na natin. Justice, magandang umaga po sa inyo. Umaga po sa inyo, Kong Angelo. Oy, pero ngayon pa lang nagpapasalamat na ho kami sa inyong pagkilala muli. Ano ho, hindi lang ho sa akin, kundi sa iba pang mga mamamahayag ng DCRH. Ano ho, sa inyo pong gagawing anibersaryo next month. Ano. Thank you po, Justice. Maraming salamat. Thank you. Salamat din po. Kumuhay po kayo. Apo. Kayo daw po ay magbibigay ng tulong, legal assistance sa mga teacher na sasabak dito sa barangay at SK election. Tuwing election naman, nadyan ho talaga kayo. Ano ho? Dito ho sa BSK, ano hong karanasan ho ng mga teacher na inyo pong tinulungan? Usually? Usually po, yung inaaway po sila ng mga kandidato before and after election. Ayan. So, kailangan nun talaga may lakas ng loob ang mga guro natin na manindigan sa malinis at malayang eleksyon. So, sa pamamagitan po ng commitment ng PAO sa ating MOA with COMELEC, DepEd, kay VP Sara na Secretary ng DepEd, ay talagang sinisigurado natin na magiging malaya at maayos, mapayapa ang ating eleksyon. At hindi maulit ang mapait na kasaysayan noon na mayroong guro sa Batangas na yakap-yakapan niya ang yung lagay ng balota bago sa pinagbabaril. Pero noon pa ho yun, ano? Hindi naman ganun nakadugo masiguro yung mga sumunod na mga eleksyon, ano? Dahil nandiyan nga ho kayo, nagmamanman na. Opo. Pero duty po kami. Duty hanggang gabi, 24 hours before and after election. So, paano po yun? May PAO lawyer na nakadeploy sa mga election sa dami na eskwelahan, ano, na pupuntahan. So, paano magiging deployment po ng mga PAO lawyers natin? Ang po ay bukas ang ating mga opisina, yung ating 400 district and regional offices, at bukas din po ang mga cellphone ng ating mga lawyers. At alam po yan ng mga localities, mga distrito, ang kanilang mga telepono, at maging yung ating hotline, yung 028-929-9436. 6 pong linya yan ng PLDT na bukas po para po i-traffic natin ng ating mga naka-duty sa central office yung mga referrals at mga requests for assistance ng ating mga guro at maging ng Board of Election Inspectors. Okay. Pero strictly, ang magiging role na lamang ho ng PAO muna during the BSK election, para dito sa mga maglilingkod sa barangay at SK election. Paano ho yung mga PAO perlitigan? So, kumakandidatong barangay kagawad o SK kagawad na wala rin pong capacity na kumuha ng abogado kung sakasakaling siya po makarandam ng pagkaduhagi o pagkaape. O pwede ho pa sila lumapit din sa PAO? Pwede po, as long as hindi po tungkol sa resulta ng eleksyon. Okay. Kaso. Opo. Okay. At kung ang kaso ko, physical injuries, maltreatment, yung mga kasong hindi naman kaso na paglabag sa Omnibus Election Code. Yan. Kasi hindi tayo nag-serve po sa political parties at sa mga kandidato kung ang reklamo nila ay boto. Yun, okay. Ilang ng boto. Gaano ba karami ngayon ang abogado ho ng PAO Justice? Kulang pa rin po kami kasi walang counterpart yung aming Special Appeal Cases Service. Yung aming SAC, kulang po yan. At yung isang pamangkin mo, nandyan. Kulang pa yan Wala kasi counterpart. Pero counterpart ng court, halos 1:1 pero kulang pa rin. 2,505 po. Yung nga, nakakaawa yung mga PAO lawyers natin na Justice Percy. Bantakin ho ninyo. Ang kasong hawak ko minsan, ang private practitioner ang hawak na kaso, swerte na 4, 5, 10, ano ha. Yung sa inyo, pupunta ng korte, ang kailangan reviewin kaso, 10. Hindi lang yun. Sa isang taon, ang average, nasa 300 to 400 cases ang hawak ng PAO lawyer. Per lawyer? At napakasakit sa pamamagitan ng DCRH na is kung magsalita. Sapagkat meron tayong PAO lawyer sa Rosagaray, si Atty. Joper Bagay. Nag-assist siya ng dalawa na di umano'y sumuko sa ating kasundaluhan. At may written statement pa yun At detalyado kung paano sila sumuko. Pagkatapos ngayon, bumabaliktad, ituturo na na-coerce lang sila, na-coerce Kami po sa PAO, itong tulong, hindi para gamitin sa kanilang mga pagkabandang huli,
nag-iiba sila ng statement. Huwag kong ganon. May kaso pong perjury. Katakutan po nila yung perjury na kaso. Kasi minsan ang ginagamit na yung PAW eh. Bago to? Bagong kaso to? Issue yan. Ha? Bagong issue yan. Pumutok lang kagabi yan. Sabi ko, ayan na naman. May magpapatulong sa PAW. Tapos, mag-execute affidavit. Sulat pa yung draft nila. Gusto ng mga nag-affidavit. Ito ba yung... Require na mag-draft. Ito ba yung... Oo. Teka muna, Justice, ito ba yung... ito yung dalawang yung dalawang environmental activists. Opo, wag naman ganyan. Lumalapit din yung mga kasamahan niya, tinutulungan natin. Tapos bandang uli, gagamitin nila yung opisina namin. Tapos sasabihin, tinakot lang sila. Wala po kakayanang manakot ang mga public attorneys. Hindi natin, yan eh. Hindi yan ang kaputi natin, manakot ang testigo. Ang gusto natin, totoo lang. Kung hindi totoo sinasabi nyo, huwag kayong magsulat ng affidavit nyo. Okay. May sulat kami pa pala eh. Kaya nga sabi ko, ito na naman. Kaya nga po may direktiba na kami na kapag may mga mangungumpisal, private lawyer na lang ang tawagan ng ating mga investigador. Huwag na gamitin yung PAW kasi ginagawang alipay yung PAW eh. Yung mga taong gustong baguhin at gustong makaiwas sa pananagutan. Ito yung dalawang yung si Jed Tamano at saka si Junila Castro na ipresenta ng Opo, wala namang ganyanan. Tayo po ay dapat mabuhay ng tapat dahil ang Diyos ay tapat. Pag po tayo tapat, walang problema. Okay. Kung sinabi nilang sila'y inaresto, tutulungan ng PAW na illegal arrest. O diba, kasuwain kung sino may law enforcer na lalabag sa batas. Tayo na may nagkakaso sa mga law enforcer eh. Kapag tayo tiwali at mali. Okay. Pero wag nilang gamitin sa magsusulat kamay, kukwento, ganito, sumuko kami, detalyado pa. O di itatype naman ng PAW lawyer yun, o tatype ng ating mga government authorities, tapos manulong pa, tapos kabigla yung babaguhin. Wala namang ganyanan. Kaya pala pati, pati yung mga sundalo nagulat dahil ang press conference ipinatawag para nga sabihin sila sumuko, pero baliktad ang lumabas dahil ang sinasabi nila, hinaras nga daw sila, kinidnap sila. Alam niyo ba, yung ating mga kasundaluhan, ang isang pahay na nasa hukay eh. At saka sila yung magpuprotekta ng ating soberenya. Kung sakali magkaroon ng kaguluhan, kaya wala naman ganyanan. Ako naman kasi napakarami din natin na tulungan na mga sinasabing taga-bundok, pero maging naman tayo pata sa public attorney's office. Hirap na yung PAW. Kasi nga sweldo, marami namang kaso. Kulang pa nga yung sweldo sa itutusto sa mga pagtupad ng tungkulin sa mga korte at sa iba't ibang klase, judicial court. Buti pala nagkausap tayo dahil hindi binabanggit na abogado ang abogado pinaharap doon sa dalawa ay galing sa public attorney's office. Hindi na binabanggit. Kasi alam nila, magre-react kami. I see. Napakarami na tulungan kasamahan nila. Kaya sa puntong yan, wala namang ganyanan. Magpapag po tayo. Kasi mo, isip pa na, magbabawasan ang kredibilidad ng PAW. Milyong Pilipino na tulungan ng PAW. Correct. Nakakarami nagtitiwala sa ating serbisyo. So mukhang ito mukhang orchestrated talaga ha? Kasi mantakin ho ninyo, ang pinalalabas nila, under duress sila nung pirmahan nila yung affidavit. Yung pala, meron pa silang written. Oo, may written. Handwritten. Maayos. Saka kami sa PAW, bawal na magpaamin. Kami nagpapaamin. Kung kayo kumaamin, kusang loob, ayun, mas maganda para laobas ang totoo. Kung ayaw nyo umamin, kasuhan kung sino man dapat managot. Sa kaso ng Kian Lloyd de Los Santos, kinasuhan natin yung mga pulis dyan Convict na nga. Teka muna, Justice, sino ang tumawag sa Public Attorney's Office para dito sa dalawang, dito kina Jed Tamano at kay Junila Castro? Wala pa akong detalye kasi katabi ko lang nalaman at kakausapin ko yung abogado natin. Binihingi ko detalye, pati kopya ng written na sulat kamay nila. Okay. Para sa ganun ay magkaintindihan. At maraming salamat sa inyo. Mabuhay. Justice, maraming salamat po. Follow up po kami. Thank you. Magandang umaga po. Si Justice Persida Rueda Acosta, ang chief po ng Public Attorney's Office.